Magandang gabi po. Ito po ay isa pa lamang pong apprentice sa teaching. Trying hard po. By the grace of God, marami pa po akong natututunan sa kanila. Muli po ako po si Sister Marites Buison Monastrial, also known as Maria Elisa Buison. Yun po yung aking pangalan, ang kaibigan niya. So, sa gabing ito po, panghuli ng linggo na natin para po pagnilayan na to Jesus through Mary. Alam naman po natin na may anghel na gumabay sa ating mahal na Dinay Maria. Kaya sana po tuwing tayo magdarasal ng Rosaryo, humingi po tayo ng gabay kay Archangel Gabriel. Maaari po bang dasalin natin yung dasal sa kanya, paghingi ng protection, Angel of God, my guardian here, to whom God's love permits me here. Ever this night, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So, ang rosaryo po ay isa sa pinakamahalagang dasal ng ating simbahang Katoliko. Ayon sa tradisyong Katoliko, ang rosaryo po ay tinatag mismo ng mahal na Birheng Maria. Noong pong panahon ni Saint Dominic, lumalaganap po yung Albigensian heresy. Sila po yung mga humihiwalay sa simbahang Katoliko. So, yung mga sakramento po ng simbahan, hindi na nila pinaniniwalaan. Hindi na nila pinaniniwalaan yung sakramento ng matrimonya. So, kaya naman po, si Saint Dominic, nag-isip po siya, ano ba yung pwede niyang gawin para mapabalik sa simbahan yung mga tinatawag na heretics, yung mga nawawala na ng paniniwala. So, si Saint Dominic daw po ay noong panahon noon ay nanalangin, nagtika, nagkayuno. So, taimtim po siya nanalangin sa Diyos kung ano po ba yung pwede gawin para mapabalik yung mga Kristiyano sa simbahan. So, sa kanyang panalangin po, nagpakita po sa kanya ang mahal ng Birheng Maria at nakasama ang tatlong anghel. Ibinigay po ng mahal ng Birheng Maria kay Saint Dominic yung paraan, paano yung pagdarasal ng Rosaryo. Kasama po doon yung pagdarasal ng Ama Namin, Abati ng Maria, Luwalhati. Mula po noon, marami na po nahikayat sila Saint Dominic, ang simbahang Katoliko at panumpalik po sila ng pananampalataya sa simbahan. Ang original po na pagdarasal ng Rosaryo ni Saint Dominic po ay 15 dekada. Pero noong taong 2002, si Saint John Paul II po gumawa ng karagdagang misteryo. Alam niyo naman po yung dito ba? Ano po yun? Luminous Mystery. So kaya po ngayon, 4 na po ang mga misteryo. Ito po yung Joyful Mysteries, Sorrowful Mystery, Glorious, and Luminous Mysteries. And ito pa pong Dominican priest, si Blessed Alan de la Roche. Nagpakita po sa kanya rin po ang mahal na Birheng Maria. So sa kanya po ay binigay ng mahal na Birheng Maria ang mga pangako dun sa mga tapat na deboto na magdarasal ng Santo Rosario. Ayon po kay Saint Paul, the Rosary is a compendium of gospel that must include the essential element of contemplation, not just repetition. Ang pagdarasal po ng Rosaryo ay kailangan po daw po is may meditation, contemplation. Ang Rosaryo daw po ay sumasa ilalim sa dalawang klase ng panalangin. Ito po yung mental prayer, kung saan pinagninilayan daw po natin dapat ang mga misteryo ng Santo Rosario. So, ini-imagine dapat natin sa ating isipan na parang habang dinadasal po natin yun is naroon tayo sa senaryo kung ano yung nangyayari sa buhay ng mahal na Birheng Maria kasama ang ating Panginoong Jesus. Para daw lalong lumalim ang ating pananampalataya. So, familiar po ba kayo sa mga pangako? Malamang po marami po dito nakakala.
paboritong deboto ng Santo Rosario. Ang Santo Rosario po ay marami pong pangako na ibibigay ang mahal ng Virgen Maria. Ngayon ko lamang ito nalaman ko eh. Ito po, siguro binigay po sa akin to na ni Sister Sally nung Monday. Sabi ko, Sister Sally, hindi ko po alam yan. So ito po napakadami po na pinangako ang mahal ng Virgen Maria na hindi ko po alam na ang iba pala dito is natamo ko na. Kaya praise God, hindi pa ako ganun kadiboto, pinihiyaan na ako ng mga pangako ng pagdarasal ng Santa Rosario. So ang una po ay receive signal graces. Ang mga tapat na naglilingkod sa akin sa pagdarasal ng Rosario ay tatanggap ng mga natatanging biyaya. So marami pong signal graces. Halimbawa po dito, di ba, may mga announcement na mayroong super typhoon. So lahat tayo naghahanda, maraming nagdarasal. Tapos sasabihin ng iba, wala nung pala fake news. Pero yun po signal grace na. Dapat pasalamatan natin na nasa bahay tayo, maaraw, pero ina-expect natin matinding bagyo, matinding pagbaha. So isa na po yun sa signal grace ng ating mahal na Virgen Maria. Yung iba rin po na isipin nila na bulag ang justisya. May mga nahahatulan na or hahatulan pala na akala wala naman talagang sala pero biglang lumalabas ang katotohanan, napapawalang sala sila. And sa pagbabahagi po, yung signal graces po, natango ko po yan nung pandemic. Marami pong grasya na hindi ko inaasahan na natango namin. Yung po yung special or signal graces na dito ka na kung anong gagawin mo, hindi mo na alam kung paano, pero umaasa ka lang sa Panginoon at magugulat ka na lang, ibubuhos niya yung grasya. Darating yung mga tao na tutulong sa'yo para tulungan ka niya, maitawid mo yung mga problema. Pangalawa po, special protection. Ipinangangako ko ang aking natatanging protekta at pinakadakilang biyaya sa lahat ng tapat na nagdarasal ng Rosario. Ito po ay pinagdarasal ni Maria ang mga deboto ng Rosario at nililigtas sila sa kapahamakan. Ito po yung special protection ng kapag na wala ka nang makapitan, si Maria po yung tutulong sa atin. Kasi po, manalig tayo sa panahon ng takot at pagkalito, nandiyan po si Maria. Yung pong the family that prays together, stays together, ang pamilya po na sama-sama na nagdarasal ng Rosario ay nakaka-experience po ng mantle of protection, Mary's love and special care. So ang pangatlo po, armor against hell. Ang Rosario ay magiging makapangyarihang sandata laban sa kasamahan. Wawakasan nito ang bisyo, wawakasan ang kasalanan, at mapapawi ang maling pananampalataya. Ang Rosario ay espiritual na sandata laban sa tukso at kasamahan. Sa panahon po ng tukso, kung tayo po ay nagdarasal ng Rosario, makakaiwas na po tayo dito sa mga tukso na ito. May lalayo po tayo sa bisyo ng sugal, alak, pagbabae, at yung mga upos oras po ng mga online games. Sa patuloy na pagdarasal ng Rosario, unti-unti tayo makakaiwas sa mga tukso ng demonyo. So, ang pangapat po, virtue and good works to flourish. Ang Rosario ay nagbubunga ng kabanalan at mabubuting gawa, makakamit ng mga kaluluwa ang saganang awa ng Diyos. Ang madalas na pagdarasal ay nagbabago ng puso at buhay. Ay, ito po yung mga virtue na napapansin po ninyo, yung mga taong palagasal, palarosaryo, na mabait na sila, lalo na silang bumabait. Matulungin na, lalo pa nagiging matulungin. Kabaliktaran naman na kung hindi tayo mabait, bibigyan tayo ng virtue na magiging mabait tayo na busilang ang ating puso. Katulad po ng mga virtues ni Mama Mary. Ano po ba yung mga virtues
tayo ay deboto ng rosaryo. Ito po yung most pure, basila po ang puso at isip. And ang most pure din po para sa mga kabataan, ito po yung puri at dangal. Ang puri po ay dangal, kailangan pahalagahan po natin ito. Dahil ang Blessed Virgin Mary, mula umpisa hanggang muli, Virgin Mary po siya. Blessed Virgin Mary. Walang vanity means. Si Mary din po ay most humble, most faithful, most devout, most obedient, most poor. Most poor po, umiiwas siya sa makabundong bagay, most patient, most merciful, most sorrowful. Bakit po most sorrowful? Kasi po, si Mahal na Birheng Maria, lahat na po ng hirap, kasakit, nakita at dinanas na po niya. Pero never po siyang nagreklamo, nag-complain, nagtiwala lang po siya sa ating Panginoon. So, ang Panginoon po, shall not perish. Ang kaluluwan naglalagak ng kanyang sarili sa akin sa pamamagitan ng rosaryo ay hindi mapapahamak. Ang mga devoto po ng rosaryo iniingatan para sa nagkaroon ng kaligtasan. Ang pusong malapit kay Maria ay laging dinadala kay Jesus. Hindi daw po tayo mamamatay nang wala sa grasya ng Diyos kapag tayo ay patuloy na nagdadasal ng rosaryo. At ika-anim po, never conquered by misfortune. Ang tapat na nagdarasal ng rosaryo ay hindi madadaig ng kapahamakan. Ang dasal po ay nagbibigay kapayapaan at lakas sa gitna ng hirap. Inaalis ng Diyos ang problema, ngunit binibigyan din tayo ng, hindi po inalis ng Diyos ang problema, pero binibigyan niya po tayo ng tibay kung paano po natin haharapin ang ating mga problema. Ano po ba yung sinasabing misfortune? Greatest misfortune po ng tao kapag namatay po siya ng wala po siya sa state of grace. Namatay po siya nang hindi siya nakakapagsisi ng mga kasalanan. Ngunit kung tayo po ay nagdarasal ng rosaryo at lumalapit sa sakramento ng kumpisal, tutulungan po tayo ng Mahal na Birheng Maria na makamit po natin ang grasya ng kapatawaran ng Panginoon bago po tayo buwian ng buhay. Ang pangpito po, shall not die without the sacrament. Yun na nga po. Ang mga tunay na debosyon sa rosaryo ay hindi mamamatay ng walang sakramento ng simbahan. Si Maria ay tutulong upang makahanda ang kaluluwa sa kamatayan. Ang rosaryo ay gabay tungo sa isang kapayapang kamatayan. Tutulungan nga po tayo ni Maria sa state of grace sa oras ng ating kamatayan. And then, pangwalo po, life of God and plenitude of God's grace. Ano po ba yung plenitude? The abundance, complete, and overflowing nature of divine favor. So, sa pagdarasal po natin, lahat po ng ating tinatahak sa buhay at unang po natin sa buhay, gagabayan tayo ng Mahal na Birheng Maria. At yung mga grasya po, ibibigay po niya sa atin yan, lalo pat patuloy tayong tumutugon sa pagdarasal ng rosaryo. At ika-10 po, delivered from purgatory. Aking hahanguin sa purgatorio ang mga deboto ng rosaryo. Tutulungan ni Maria ang mga kaluluwa na malinis at makarating sa langit. Ang pagdarasal ay nakatutulong hindi lamang sa atin, kundi sa mga yumao. Ang pagdarasal po din ba ng rosaryo, pinapanalangin natin yung sarili natin at palagi kasama yung panalangin ng mga namatay, kung Fatima prayer, yung mga kaluluwa na hindi sila mapunta sa impyerno, mahango din sa purgatorio. At napakarami pong kaluluwa na ang nalilimutan ng mga kamag-anak nila, wala nang nagdarasal. Siguro po sa pagdarasal natin ng rosaryo, may ipon po yung mga grace ni God para kahit po yung ibang religiyon na walang paniniwala, matutulungan po ng pagdarasal natin na maihango rin po sila sa purgatorio. Ang pagsampu po, signs and
and daughters of Mary. Ang lahat ng nagdarasal ng Santo Rosario ay bibilang kong anak at kapatid ng tungkong anak na si Jesus. Ang rosaryo po yung nagbubuklod sa atin kay Jesus at kay Mama Mary. Meron na po tayong ina sa kalangitan na pinagdarasal po tayo. Siya po yung ating ina. Pagdating natin sa heaven, nakakalinga po sa atin. Mary is the mother of Catholic Church. Si Inang Maria po, siya po ang ating prayer warrior sa heaven. So, pang-labing-isa po, a great sign of predestination. Ang debosyon sa Rosario ay dakilang tanda ng kahalagahan ng pagkaligtas ng isang tao. A great sign of predestination. Ano po ba yung final destination natin? Ano po ba yung hinahangad natin? Sister Luisa, wait up. So, dito na po tayo sa final destination. Dito ba ang gusto natin makarating sa langit? So, gabay po ang pagdarasal ng Rosario para makapunta tayo sa langit. So, yun po yung dahilan. Bakit pa tayo nandito sa mundo? Para po gumawa tayo ng paraan na sa kabilang buhay makasama po natin ang ating Diyos sa langit. So, ang pang-number 12 po, obtain all you ask of our Lady. Ang mga tapat na nagdarasal ng Rosario ay tatanggap ng lahat ng hinihinging biyaya. Ang lahat po ng panalangin natin ay binigay ng Panginoon ayon sa kalooban niya. So, ang lahat po ng panalangin, hindi po laging answered prayer. Meron po dyan na mag-antay po tayo or hindi po niya ibibigay. Dahil po, hindi po karapat-dapat sa atin, ito po yung makakasama sa atin. Kaya, patuloy lang tayo manalangin at gagabay niya tayo sa tamang grasya na karapat-dapat sa atin. So, pang number 13 po, merit, glory in heaven. Ang mga matapat na nagdarasal ng ating Rosario ay magkakamit ng mataas na kaluwalhatian sa langit. Si Maria po mismo ang nag-aalay ng panalangin para sa mga deboto ng Rosario. Hindi ka nag-iisa sa panalangin. Ang langit ay nakikiisa sa iyo. Kasama rin daw po yung mga saints na ipinagdarasal din po tayo. At yung po special merit, kung tayo po ay marami pong indulgensya na ipon, marami po tayo good works na naibigay sa ating kapwa, mapapalapit po tayo at special tayo sa kalangitan. Pero ang number 1 po sa kalangitan ay si Mama Mary, pangalawa si Joseph at ang mga santo. At pag number 14 po, aided in necessities. Ang lahat na nagpalaganap ng debosyon sa Rosario ay tatanggap ng tulong mo sa kanilang pangangailangan. Pinagpapala ni Maria ang mga nagtuturo at nagbabahagi ng Rosario sa iba. Kailangan daw po i-share natin yung pagdarasal ng Rosario. Marami po hindi nagdarasal ng Rosario at kung tayo na best po ng mga pangako ng mahal na Birhen Maria, i-share daw po natin yan sa kanila. Nagbigay tayo ng Rosario dun sa mga walang pambili at nagbigay tayo ng Rosary Guide po. At panghuli po, the entire celestial court assure intercessors. So, ito na po, sa final destination natin, ito na. May korte po, may listahan. Sino po ba ang mahahango sa purgatorio? So, ang tapat na nananalangin ay may gantimpala sa buhay na walang hanggan. Lahat ng sakripisyo mo sa pagdarasal ay hindi mawawala sa mata ng ating Panginoon. Magdasal hindi lamang para sa sarili, magdasal po tayo para sa kaligtasan ng iba. Ang Rosario ay sandata ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa bawat dasal, tayo ay pinapalapit ni Maria kay Jesus. Ang tunay na deboto ay hindi lang nagdarasal, kundi sinasabuhay ang mensahe ng Rosario.
magtiwala, magpakumbaba, magpatawad, at maglingkod ng may pag-ibig. So, yung pong message ng Mahal na Birhen Maria sa Fatima, ito po ay nasa acronym na CROSS. CROSS. C-R-O-S-S. Ang cross po ay, ang letter 6 po sa cross ay consecration. Consecrate ourselves to Mary. At ang pangalawa po ay R, rosary, daily rosary. Ang letter O po, offer up sufferings. S, scapular. S, Saturdays. First, Saturday devotion to Mary. So, tandaan po natin, cross to Jesus through Mary. Maraming salamat po.